Good day mga tirador! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon po, meron tayong panibagong tournament na susubaybayan. Ito ang second Bangkok Summer International Chess Open. So obviously, ito po ay isang tournament sa Bangkok, Thailand kung saan karamihan po ng ating mga GMs and IMs ay kasali and possible magkaroon ng mga Grandmaster norms kapag maganda po ang inyong performance. So ang titingnan nating laro ngayon ay yung laban po ng ating favorite Grandmaster, si GM Daniel Quezon, na isa yan sa mga mentor ko marami siyang mga tips and tricks na binibigay sa akin. So ito ang round 1 game niya against fellow Filipino player si Edward Tunggia. Punta po tayo sa ating laro. Black po si GM Quezon. Ito po nag-start with E4 and C5. Ito ang favorite opening ni GM Denden, yung Sicilian. Pagka Knight F3, nag-G6, and then D3. So ito po yung tinatawag na closed Sicilian kung saan mag-fianchetto ang puti sa king side. So Bishop G7, Knight C3, and then pagka Knight C6, G3, D6, Bishop G2, Knight F6, H3, castling, and castling. Ayan. So dito po, ang plano kasi ng black dito is queen side expansion and ang plano naman ng white is king side attack. Ayan. Kaya kung ako po, bibigyan ko kayo ng tips sa lahat po ng mga King's Indian attack player dyan, no? Yung parang close Sicilian na variation, dapat yung knight dito nyo na lang ilagay. Ayan, yung knight ilalagay nyo po sa E2 para hindi mahaharangan yung atake nyo with F4, G4, F5. Alam nyo naman, every tempo counts. Ayan, so nag-rook B8 dito. A4, pinipigil yung atake. So nag-A6 muna. Bishop E3 and E5. Stopping yung mga possible D4 ideas. So nag-Queen D2, Knight D4, and then paka Knight H4, hindi po inindayan, nag-Bishop E6 lang. Ayan, so kung mapapansin nyo po dito, yung white nag-Knight F3 na, tapos nag-Knight H4 pa, nasayangan ng isang tempo para lang makapag F4 break. And dito po sa posisyon na ito, hindi pa pwede yung F4 break kasi pag nag-F4 ka kagad, kakainin po yan. Pagkakain mo ng pawn, ma-open up yung queen. So may discovered attack. Pagkakain sa E4, kakainin dito, tagilid na po kagad yung posisyon ng puti. So dito nag-rook AC1 muna. And then si Quezon ay nag-B5. Talagang queen side attack na po. Kain. And then pagka Knight E2, nag-D5. Ayan. So sa kasamaang palad, hindi na po nakagawa ng attacking chances ang puti dito kasi hindi na siya makapag F4 na misplace pa yung knight niya sa H4. So dito ang ginawa po is nag-B4 eh. Ito ang double question mark. So ito po isang blunder. Kung ibabalik natin, medyo mahirap na kasi ang posisyon. Hindi mo naman pwedeng kainin yan kasi pwede pong kainin yan with the knight para ito po ang tatamaan na bishop. Or mas maganda, pwede rin pong kainin with the bishop. Ito naman ang i-exchange. So medyo tagilid na po talaga ng kaunti. Dito ang puti. Pero pagka B4, ayan na. Blunder po. Papakita natin bakit. Kasi merong kain. And then pagkakain, libre. So, chinibog lang yung pawn na sinacrifice. And ang idea po dito ng white is meron siyang bishop C5. So, parang sa unang tingin, makaka-fork and mababawi yung pawn. Kaso, bitin po ang kanyang analysis. Pagka rook E8, kinain dito, meron kasing kain sa E4. And itong pawn dito sa E4, hindi mo basta-bastang mababawi. Kasi halimbawa, pag kinain mo ng bishop, of course, kakainin po yan. Pagkakain mo, kain yung H3. So, ang ending is 1 pawn down ka. Tapos nawala pa yung strong bishop. Pag kinain mo naman ng... balik natin. Pag kinain mo naman ng pawn, meron namang skewer. So, huli naman yung rook mo. So, dito, naghihingalo na ang posisyon ng puti. So nag-rook FD1, kinain ito, 1 pawn down kagad, capture. Queen C8, sneaky
threat doon sa h3 pawn. So nag-bishop d6. Counter attack doon sa rook. Hindi po pinansin. Nag-e4 lang si GM Quezon. And then pagka rook d4, dito na po yung fatal move, yung critical move para makakuha ng malaking advantage, which is g5. Ayan. So hindi na po ininda yung threat sa rook. Hindi na po yan pinansin. Kinulong na lang itong knight na nasa gilid. So yan po, nagsimula lahat yan kasi dito niya dinevelop yung knight. So kaya recommendation ko po sa mga viewers natin dyan, kapag King's Indian attack or Sicilian closed ang inyong variation, sa E2 nyo na lang i-develop para maka-atake kayo mas mabilis. Ayan, so kumain po dito, kinain, and pagka knight F3, kinain na po yan, kain, and bishop C4. So ninipensa ng pawn, and very solid po yung posisyon ni GM Quezon, ang ending 2 pieces for a rook. Ayan, and yan po is almost fatal na advantage na yan kasi pag dalawa yung pyesa mo tapos isang rook lang ang didepensa, mapagtutulungan po nung knight and bishop yung mga pawn, and yan po ay makakain. Ayan, so nag-bishop F1, Queen E5, Rook CD1, in exchange muna dito. Ayan, King takes F1, Bishop F8, inikot lang para papuntang C5, Rook D8, nag-exchange, King G7, King G2, and then B4. Ayan, so wala na pong matret yung puti, lahat po yung mga pyesa ng itim, depensado. So Rook D2, nag-H6 muna. Rook E2, Queen C5 lang. Queen D3, Bishop D6. Queen E3, and then Queen C4. So dito mapapansin nyo po, si GM Quezon ayaw niyang makipag-exchange ng queens. Ang ginagawa niya, tinatimingan niya po. Mamaya-maya i-exchange niya pag maganda na yung posisyon. So nag Queen F3, Bishop C5, King H2, Bishop D4. Talagang unti-unti na pong ginagapang dito. Pag King G2, Queen C5, Rook D2, and then H5. Ayan na, inatake na dito sa king side. Queen D3, Bishop C3. Talagang lahat po is depensado. So Rook E2, H4, Queen E3, Queen F5, and then dito nag G4. Ito na po yung last and fatal mistake kasi meron ng weakness sa F4, and yan po pwede na yang puntahan ng knight. So tatarakan na po yan ng knight and hindi na po yan mapapalis. So nag Queen D5, check. Queen F3, and yun, kinain lang. So kinain, kain, knight D5, papunta sa F4 para maatake yung H3 pawn. So nag King E4, knight F4, Rook E3, King F6, Rook F3, King E6, Rook E3, and then paka Bishop D2, Rook F3, F6, King D4, and then F5. Dito po, resign na yung white kasi sugswang na yung rook. Wala na pong mapuntahan. So halos na kulong yung rook ng puti dito sa posisyon natin. Ayan. So pag kumain dyan, kain, merong mga G4 threats, tapos ito may pass pawn sa gilid. So yan po ang round 1 game ni GM Quezon kung saan nag-start siya ng panalo, and titingnan po natin yung current standings. So after 3 rounds, ang mga games natin, marami pong Pinoy nakasali. So ang leading po, isang Pinoy, si IM Michael Concho with 3 points, and another Filipino player, si Dari Bernardo with another 3 points. And yung mga Filipino masters natin, si GM Quezon, IM Arca, and IFM Bitoon Jimson with 2.5 points. So matagal pa naman po yan. Ang tournament na yan is isang 9-round Swiss system tournament. So anybody's game pa yan for the remaining 6 rounds, and yan po ang susubaybayan natin. Sinong Pinoy kaya ang makakaangat dun sa tournament na ito, and hopefully merong mag-IM norms or GM norms sa ating mga kababayan. So yan lang po ang ating video for today. Hopefully na-enjoy nyo po yung analysis na yan.
Kung na-enjoy nyo, please like this video and subscribe to my YouTube channel. See you again next video.